anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Sagittarius sa period na to. Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Kaya may hangman tayo, 7 of Swords at Queen of Wands. Ano tong hangman? Kasi ayokong mag-lead agad sa third party. At may 7 of Swords, Queen of Wands. Alamin natin tong hangman. 4 of Pentacles. So, sabi ko nga kanina, ayoko mag-lead agad sa third party situation. Kaya kinlarify ko na agad ang hangman. So, ang dating sa akin, hindi naman to literally third party situation. Ito ay all about pag-sacrifice. Sacrifice ng pera. Okay? Kasi dito sa 4 Pentacles, priority ang security, stability, comfort. Okay? So, ngayon, in order para magkaroon ng maraming pera, kasi nga, priority ang savings, yung mga gamit ba in times of crisis, emergency, may mahuhugot ba, ganon. Parang ang main priority ay mag-save ng pera at mag-imbak ng pagkain, ganon dating. Doon mapupunta yung mindset ng iba sa inyo. So ngayon, paano natin gagamitin itong 7 of Swords? So, itong 7 of Swords, magmumukha na siyang intelligence. Hindi naman siya literally laging negative. Okay? So, dyan papasok yung cleverness. Magiging madiskarte kung paano magkakapera. O, ito yung card ng awareness or pagiging inventive. So again, kung paano magkakapera. Ngayon, Queen of Wands. Sabihin na lang nating mai-inspire ang iba sa inyo mag-save. Okay? O magkakaroon ng power, lakas ng loob para mag-save. Kasi mahirap mag-save. Di ba? Usually, yung mga pera natin napupunta sa luho. Mahirap nga mag-save. Pero this time, kakaroon ng strength or power, or may inspire na lang siguro ang karamihan sa inyo na mag-save ng pera or mag-imbak ng pagkain in times of crisis or emergency. Okay? Ganun dating sa akin sa combination na to. Maraming pwedeng combination, pero yun yung naisip ko. Anyways, punta tayo dito. Pang masasabi nito, ibang senaryo. So, ang bida natin ay babae. Ang edad ay probably nasa 40 pataas. Anong meron sa kanya? Past life. Ano yan? Past life.
eh, maaring mapanaginipan niya o ma-vision niya yung, kung dito panaginip ay daydream, kung saan yung sa daydream pwedeng magkaroon siya ng vision sa nangyayari sa past life niya, or who knows, baka all of a sudden ma-curious tong babaeng to tungkol sa nangyayari sa kanya sa past life, kasi may past life tayo dito. So, malaki ang chance na kung ano man yung nangyari sa past life ay mabibring ulit sa present. Ano kaya yun? Parang unfinished business. Well, marami pwedeng case. Tulad na lang ng sabihin nating unang senaryo. Sa past life, nagkaroon siya ng other option. Okay? Ngayon, hindi nagtagal yung relasyon nila. So, ngayon, babalik itong someone from the past na naging third party nitong someone from the past life. Hindi past na ngayong generation, kundi sa past life. Babalik tong taong to para i-clear ang karma nila together. O baka who knows, siya na makatuluyan this time ng babaeng to, lalo na kung foreigner. Ngayon, pangalawang senaryo, meant to happen na mag-abroad ang iba sa inyo, or kundi man kayo tong babaeng to na 40 years old and above, di kakilala nyo na 40 years old and above babae na meant to be na mag-abroad siya. Ayan, finished karma siya na kailangan niyang tapusin dun sa abroad. Whether mag-abroad na siya talaga or mapag-uusapan ng tungkol dito. Mag-abroad. Pangatlong senaryo, sa past life bisexual siya, or ewan ko anong sexuality niya. Kaya lang kasi nung sinaunang panahon masyadong mahigpit, 'di ba, bawal yung iba gender mo sa kung ano ka, hindi ka pwedeng mag-iba. So kung lalaki ka, hindi ka pwedeng maging bakla. Kung babae, hindi pwede maging tomboy. Noong sinaunang panahon, okay, hindi ngayon. So, noong sinaunang panahon, hindi niya mailabas ang totoong gender niya. Kasi nga, bawal. Kung baga, sabihin natin, umulit-ulit ito sa ganitong senaryo na sa ganitong present life na hindi niya pa rin mailabas yung totoong sexuality niya, na para bang encourage na maglantad na, ganun dating. So again, case to case basis, di ba? So kunin nyo lang info na sa tingin nyo if sa sitwasyon nyo o nang kakilala nyo, kung di man kayo to. Basta again, ang bida natin ni babae, 40 years old and above, or kung di man siya ganun na may problema sa sexuality, hindi niya ma-open, ay siguro sabihin natin nagkakagusto siya sa iba ang sexuality, kaya lang di pwede nung sinaunang panahon. So ngayon, kung umulit man yung ganung senaryo na ina-encourage na ipagpatuloy,
Para matapos na tong karma na to. Para hindi na siya umulit sa next generation. And the thing, kasi maulit-ulit lang. Yung past life sa present life. So again, case to case basis. Ay, 10 minutes pala. Ilabas na rin natin to. Kasi bihira ko to gamitin eh. Sayang naman kung di ko magamit. Matagal pa naman bago umulit. Nag-rhyme yun ah. So gamitin na rin natin to. Pang mensahe ang masasabi nito. So may turtle tayo. Practicality. Slow. Snail. So ang dating sa akin, pagpatuloy lang ang ginagawa. Huwag madaliin. Sabi nga nila, slowly but surely. Okay? At yun din yung practical way. Okay? Ang hirap ng combination na to. Slowly but surely, at yun yung practical way. Or mag-spend ng pera in a practical way. Or siguro ito ay may kinalaman sa investment o pag-iipon. Kasi hindi naman agad-agad lalago ang pera, di ba? Ayun lang naisip ko. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.